Mga kapuso, tuloy po ating talakayan tungkol doon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagaya po ng aking nabanggit, makakausap po natin ang legal spokesperson ng House Prosecution Panel via Zoom. So makikita rin po ninyo sa ating Facebook account at sa ating YouTube account si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Tolosa. Magandang umaga, Nipa, at magandang umaga din sa lahat ng mga taga-subaybay. Magandang umaga po at salamat po sa pagpapaunlak, Attorney. Sir, bukas pagtatalakayin po ulit ng impeachment court yung pong kagustuhan ng prosecution na isabina ang tax at bank records ng Vice President. Para po sa kaalaman ng mga viewers at listeners natin, maaari po bang pakibigyan ulit kami ng maiksing paliwanag? Bakit ho ba ito kinakailangan? Okay. Dito ho sa articles on impeachment, specifically paukol ho sa unexplained wealth, ang posisyon ho ng prosecution dyan ay hindi ho linatag ng mabuti at hindi ho dinisclose ng mabuti ng Vice Presidente sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worths ang kanyang kabuuhan ng kanyang yaman sa ribata. No? So, para makita natin kung ano nga ba talaga ang kanyang yaman itong buong period na ito, no? Kailangan ikumpara yung amount na nakalagay doon sa kanyang salin versus yung amount na diniklara niya sa kanyang BIR filings, no? Dahil ito, alam natin, ito yung doon sa income tax, diyan makikita kung magkano yung legal na kinita niya na dineclare niya sa BIR. At ikukumpara naman din natin yung financial transactions na reflected sa AMLAC reports at dun sa mga bank accounts niya para makita magkano talaga ang laman ng bank accounts. So pag pinagtabi-tabi ho natin yan, pinagkumpara-kumpara natin, doon natin makikita kung ang buong yaman niya ay lubos na mas malaki, no, kumpara dun sa kanyang nadeklara sa kanyang salin. Isang bagay na lang ho, Ms. Nifa, no, para maliwanag ho sa issue na to. Maalala ho natin, dun sa hearings before the Justice Committee, no, sa House of Representatives, nag-testify na ho doon, no, Executive Director ng AMLAC, at pinakita na doon na merong mga reports, AMLAC reports na nagpapakita merong financial transactions amounting to 6.7 billion, no? Reflected dun sa mga accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Maalala natin na ang naging paliwanag ng kampo ng Vice Presidente sa bagay na ito ay ito ho daw ay bloated, no? Ito ho daw ay naka-reflect daw ho kasi dito pwedeng same amount, pumasok, lumabas, pumasok ulit. Pwede, sinasabi din, pwedeng inter-account transfers ho yan, no? From one bank account of the Vice President to another account. Okay, no? Ngayon ho, etong mga bank accounts, iyan na ho ang pinaka magbibigay ng pruweba. Ano ba talaga ang linalaman ng bank accounts niya ng same period na yan, no? So kung ang nakakapagtaka nga ho dito, no, kung talagang wala na hong question dito sa bank accounts na to. Hindi ho to general inquiry lang into any bank account, no, specific bank accounts yung pinag-uusapan natin dito with the bank branches and account numbers dahil lumabas na ho yun sa AMLAC report, ano. So kung gusto talaga nilang patunayan na ang amounts ng bank records nila, ng bank accounts niya, nitong period na to ay hindi ganyang kalaki, hindi ho ba dapat sila mismo nga ang magpakita nitong mga bank records nila? So yung fact that talagang pinipigilan nila na lumabas ito, meron hong malaking katanungan talaga yan na pinapakita sa atin. So gaano po kayo ka-confident na papayag po ang impeachment court na isabina ang mga dokumento at ano po ang game plan, kung pwedeng malaman ano pong game plan ng prosecution panel kung sakaling payagan at hindi payagan? Kasi parehong kailangan i-anticipate yun, hindi ho ba? Tama ho. Well, nananalig ho kami na mapagbibigyan yan dahil malakas naman ho, no, yung basehan ng aming request para ipasabina itong mga dokumento na ito. Maliwanag naman na mismo dun sa mga batas, no, na sumasaklaw dito
pinapayagan ho yan, no? Impeachment is an exception ho, no? Dun sa, for example, dun sa bank secrecy laws, no? Maliwanag ho yan, specified. Pag impeachment proceedings, pwede ho talaga yan. Now, with respect dun sa mga AMLAC records, maliwanag din ho, walang absolute exemption yan. In fact, pwede nga hong mag-share ng information to foreign counterparts. No? So, foreign governments also who are responsible for their AMLAC efforts, no, anti-money laundering ho, no. Ibig sabihin, all the more na dito ho sa impeachment court na binigyan ng kapangyarihan ng konstitusyon na mag-issue na subpoena, pwede din ho niyang gawin yan. So, malakas ho yung basihan namin sa batas at sa jurisprudence at pati ho dun sa lumipas na impeachment proceedings, dun sa kay late Chief Justice Corona, pinayagan din ho yan. So, yung hong eventuality na hindi papayagan, no? Actually, hindi ho namin tinitignan yon dahil malakas ho yung kumpiyansa namin na dapat hong makita ito. Opo. Ito po ay, tama ho ba, attorney, yung bank and tax records po ng Vice President ay para dun sa isa sa articles of impeachment, which is yung unexplained wealth and hindi truthful na statement of assets, liabilities, and net worth. Ito po, of course, you are hoping for the best na papayag ang impeachment court. Pero in case pong hindi, yun ho bang article tungkol nga doon sa unexplained wealth allegedly ng Vice President, tatayo pa rin po ba kahit wala itong mga bank at tax records? Well, hindi naman ho nakasalalay sa isang ebidensya lamang, no, ang ating articles of impeachment. So meron pa tayong ibang testimonial and documentary evidence. Pero ganun pa man, talaga hong ipaglalaban namin na mapresenta itong mga dokumento na to dahil ito ho yung pamamaraan para makita ng impeachment court at ng buong bayan yung buong katotohanan patungkol sa magkano ba talaga ang yaman ng Vice Presidente, no, nung panahon na nakaupo siya bilang lingkod bayan, no, versus magkano lang ang kanyang na-declare sa kanyang salin, no? Ang alala natin, ang naka-declare is about 80 million, no? And just in these financial transactions reflected in the AMLAC reports, it amounts to 6.7 billion. Napakalayo ho ng disparity. So para makita talaga natin talaga ang eksakto na numero dyan, kailangan na buksan ho natin tong accounts na to. Ayun, opo. And then, Attorney Tolosa, Tuesday, yung supposedly ay pagsalang po ni NBI Chief Melvin Matibag bilang testigo po ng prosecution. Ano po ang kanyang iaambag? Kasi yung, di ba ho, yung nasubaybayan po natin na humarap na dalawang dating NBI, dalawang NBI officials na nag-attest na sinabi yung talaga ng Vice Presidente yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo based po dun sa mga videos ng kanyang press conference and interviews. Ano po yung magiging kaibahan ng testimonya ng NBI Chief, sir? Ms. Tifa, maalala natin, no, pauna ilang beses na tanong si Attorney Lotok, no, kung ano pa yung mga investigasyon na ginawa ng NBI para matuntun itong mamamatay tao na kinausap ng Vice Presidente at kung kanino siya nagkaroon ng kasunduan na patay ng Presidente. Lagi ho niya naging tugon dyan ay insofar as he is aware, as part of the Cybercrime Division, hindi na ho siya kasama doon. Lagi ho niya sinasabi, makakasagot dyan yung intelligence service na. So dyan ho papasok si NBI Director Melvin Matibag. Siya ho ang makakapagbigay ng linaw tungkol sa ang masusing investigasyon na ginawa ng NBI, paukol dito sa mamamatay tao na kinausap ng Vice Presidente. Sorry. Yun ho bang kay Director Matibag? Kasi well, ito na i-point out po na, di ba dinidigdik na anong pampatunay na may kinausap nga talaga na assassin. Pero ipinoint out po sa isa, ang naalala ko si Senate President Soto na hindi naman nililitis ang Vice President, hindi ba? Kung dun sa talagang meron na siyang kinontrata o yung paghanap pa doon sa yung particular dun sa pagbabanta, hindi siya nililitis dun sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, kundi dun sa betrayal of public trust at high crimes na dahil doon sa nasabing pagbabanta.
Tama ho. Ah, Nandito ho kasi sa so, articles on impeachment on ah, grave threats, dalawa ho ito, no? Meron yung pagbabanta, no? mm, Yung grave threats. Diyan ho, yung tama ho yan na hindi na kailangan patunayan pa dyan na meron talagang kinausap. mamamatay Opo. tao, no? Importante na yung meron na siyang ginawang pagbabanta na labag sa Mm, batas at yung sinabi niyang gagawin niya ay isang masamang bagay na labag sa batas at na-produce yung effect na gusto niya, no? Na makapagtakot dun sa mga taong pinagbabantaan niya, no? Ngayon, meron pang second part yun. Yung mismong assassination plot. mm, Ang mismong akto ng Vice Presidente na magkakaroon siya ng kasunduan sa isang mamamatay tao para patayin ng mm, isang tao. mm, And sa pagkakataon nito, the President himself no less. That is a separate act of betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution. mm. Ngayon, ibabalik ko ho, dun sa tanong nyo, meron ba talagang Kinausap kinausap po na ba? mamatay Opo. tao? Meron ba talagang mamatay tao? Napakaliwanag na ho ng sagot dyan. Meron. Ano ho ang prebo natin? Mm, Yung tinatawag na admission against interest ng Vice Presidente. Sa kanya na ho nang galing yan. No? Ang mm, admission against interest, isa ho yan sa pinaka mataas na klase ng ebidensya, no? Under the rules mm, of court. Dahil nanggaling na ho yan mismo dun sa tao, ano? At lalo na dito, binigyan siya ng pagkakataon, mm, 3 days after, para bawiin ito, sabihin, dala lang ng bugso ng damdamin, mm, nagkamali lang siya, hindi niya sinasadya, sinabi niya, wala naman talagang assassin, ano? opo. Pero hindi niya ho binawi yun, no? In Mm, fact, lalo pa niya hong diniin na talagang meron pero trinay ho lang niyang i-justify yan by saying mm, wala namang uh, criminal act na revenge from the grave. So mhm. napakaliwanag na meron. Ngayon, dyan ho po papasok si Director Matibag para Okey. masalaysay ho niya sa atin ano pa yung investigasyon na ginawa ng NBI patungkol ho dyan. Mhm. Isang tanong na lang po, attorney, paano po poprotektahan, hindi ko alam kung term poprotektahan, si Attorney Melvin Matibag, NBI Chief, sa tatanong po ng mga senador. As we know, 'di ba, may preview na tayo sa posibleng mangyari nung tumayo po nung Wednesday ang magkapatid na senator sa Alan Peter and Pia Cayetano, si Senator Robin Padilla, galit kay Attorney Matibag, kay Director Matibag dahil dun sa balak na pag-iimbestiga o pagre-reopen ng investigation dun sa SEA Games. So, of course, ang dapat tanungan dito tungkol sa impeachment trial, pero pagka po senador kasi ang nagtatanong, anything goes. Well, una-una Mm, narinig naman natin sa naging mm, mga pahayag nitong mm, nakaraang araw, no, ni NBI Director Matibag na handa naman siya, mm, no, sa pag-upo niya bilang testigo mm, sa Martes, no, at sabi niya he is anticipating that he will be grilled pero handa mm, naman siyang sagutin lahat yan, no. Pangalawa, tingin naman namin yung paksa ng kanyang testimonya ay napakalayo naman dun sa mga bagay na na discuss no during the last hearing ng Wednesday. So kung ano man ho yung mga grievances or issues nila, opo. of course they could ask him about that. Pero importante sa amin, Mm, ibang paksa naman ho yan, no? Kumpara dun sa kung ano yung pag-uusapan dun opo. sa kanyang testimonya, which is yung, again, yung investigation conducted by the NBI into these Mm, threats. No? So, and at the end of the day, umaasa pa rin kami no, na tatalima pa rin ang mga mm, senator judges mm, dun ho sa requirement under their own rules not to unduly discriminate against anyone opo. no in the conduct of in this impeachment proceedings, and we're sure the presiding officer no will sisiguraduhin ho na um, hindi naman Focus. masyadong lalayo na dun sa Mm, importanteng usapin dito sa kanyang magiging testimonya, which is again yung opo. NBI investigation. No? Mhm. Yeah, with that, maraming salamat po at sa ulitin po, attorney ha. Thank you po. Maraming salamat din ho. Salamat po mga kapuso.